Come again, sir? You're lying! Biglang nag-public apology mga kababayan si Bato. Tinastigo kasi siya po ng napakaraming mga kababayan natin sa kanya pong pambabastos, pambabalahura dito kay Akbayan Representative, Party List Representative Percy Sindanya. Tapos si Sindanya naman po nag-react na rin. But before ko ibigay sa inyo mga kababayan yung reaction ni Sindanya, ito po, ibigay ko muna sa inyo yung naging statement po ni Bato at pag-usapan po natin kung tama ba na after na humingi siya ng apology, laya na siya sa kanyang dapat na panagutan or pababayaan na natin, palulusutin natin mga kababayan. Anyway, tinanggap na yung apology ng offended party. Ito po yung balita mula sa Impact Leadership. Sabi dyan mga kababayan, Bato apologizes to Sindanya for offensive comments against Akbayan Party List Representative Percy Sindanya, admitting that he let emotions get the best of him. Sindanya had earlier responded to online attacks, particularly comments mocking his appearance. Sabi ni Sindanya, tabingi ang mukha ko. Dahil ang baklang ngiwi na ito ay stroke survivor. Yakap na maigpit sa mga kapwa ko stroke survivor. Sindanya posted on social media on Saturday, February 8. A day later, De La Rosa issued a public apology acknowledging that his words were inappropriate and hurtful. Sabi ni De La Rosa sa kanyang statement, the past few days have weighed heavily on Filipinos, especially sa aming mga Mindanawans at ibang Cebuano-speaking people. Maraming nagalit at dahil sa nag-empathize ako sa galit nila, nakapagbitiw ako ng mga salitang hindi maganda at nakapanakit ng damdamin ng iba, sabi ni De La Rosa. I apologize for what I said and did, particularly in failing to see the bigger picture. My apologies to Congressman Percy Sindanya for my offensive comments on his person. I wish him good health. O ngayon, nag-respond na rin po si Sindanya. Sabi ni Akbayan Party List Representative Percy Sindanya, I welcome Senator Bato's apology. I hope he can also do the same to all stroke survivors who were hurt by his remarks. Hindi tayo balat sibuyas. Pero ibang usapan when a public servant of such high position uses his voice to threaten people with violence and discriminate people with health concerns. Naway magsilbi itong mahalagang aral ng tunay na leader ay hindi lamang may kapangyarihan kundi may malasakit. To keep our political discourse rational and humane. At ang panawagan ng pananagutan ay hindi personal na atake kanino man, kundi responsibilidad ng lahat ng mamamayan. Yan mga kababayan yung response ni Percy Sindanya. O ngayon mga kababayan, ang tanong, with this apology, public apology ni Bato, forgive and forget na lang ba? Kailangan bang palampasin ito? Kasi anyway, si Bato humingi na ng tawad, nag-public apology na po. Ngayon, kung ako mga kababayan ang tatanungin ninyo, hindi dapat po ito palampasin. Kahit pa nag-public apology si Bato, kasi mamimihasa po. This will set a bad precedent. Ang mangyari niyan, baka gamitin pa itong argumento mga kababayan ni Sara Duterte. Ang gawin ni Sara Duterte, mag-public apology na lang siya, pagkatapos tuloy siya sa pagiging vice presidente. Payag kayo? Pag inayaan natin itong si Bato na palampasin ang kanyang accountability kasi nag-public apology ni siya at saka pinatawad na rin ni Percy Sindanya. Masamang halimbawa po ito. Baka ang sunod na gawin ni Bato, mag-public apology siya sa AGK, pati si Digong mag-public apology kasi hindi man namin sinasadya talaga. Bunga ito ng bugso ng aming damdamin, emotions. Kaya nakapag-AJK ng more than 30,000. Sorry na niya.
Wag nang ituloy yung ICC. Wag nang ituloy yung pag-file ng mga kaso dito sa local courts. Anyway nga, sorry. Tama ba? Tao lang anya kami, nagkakasala. Anyway anya, ginawa namin yon sa aming paniwala na yun ang tama para labanan yung sabi nila, droga, the war on drugs. Magiging bad president po ito. Kaya yung ating panawagan kanina, yun ang pinakamaganda. Ituloy pa rin ang investigasyon. Somebody should file. Kung hindi na interesado si Percy Sindanya, pinatawad na niya kasi sa yung offended party karapatan niya yon kung magpatawad o hindi. Pero yung kanyang partido, yung Akbayan, should pursue a case against Bato de la Rosa. Kasi kahit sa criminal justice system natin po, hindi porke humingi na ng tawad, exonerated na siya sa kanyang pananagutan. Di ba ganon? Pwede bang halimbawa, hindi na sinasadya nakapatay. Kahit nga yung aksidente lang nakapatay, homicide yung kaso, may pananagutan pa rin po sa korte. Tama po? Kasi pag hindi natin pinanis po, ang masamang pag-ugali nitong mga kampo ni Digong, wala. Hindi natin maitatama. May purpose mga kababayan kung bakit we have to punish. Sa tingin ko po, itong mga Duterte at mga minions niya tulad ni Bato, hindi kasi po napalaki ng tama. Kaya makikita ninyo, nagmamanifest sa kanilang pagkatao ang kawalang disiplina, ang pagkawalang modo. Tapos, pag nakaka-offend sila, nakakagawa ng mali, anyway anya, pag humingi tayo ng tawad, okay na. Lusot na sa pananagutan. Hindi dapat ganon, mga kababayan. He has to suffer the consequences of his action. Kaya yun po ang purpose ng punishment. What is the purpose of punishment according to the behavioral perspective? Sabi diyan, the goal of punishment is to either reduce or stop a behavior. Punishment plays an important role in operant conditioning. Operant conditioning is a learning method that utilizes rewards in punishment to modify behavior. Pinag-aralan po ng mga psychologists, ng mga eksperto ng mga behavioral scientists, eksperto sa pag-uugali ng isang tao. Pag ginayaan natin ang ganitong ugali ni Bato de la Rosa na pag siya naka-offend, tapos later on, kasi kinastigo siya mga kababayan ng ating mga mamamayang Pilipino, inundi na siya, simple ang gagawin niya, mag-apologize lang, tapos lusot na, paulit-ulit niya itong gagawin. He has to suffer the consequences of his actions. He has to be punished kahit na siya po nag-public apology. Kasi pag ganito na ang mangyayari, uulit-ulitin niya po. Anyway, public apology niya ako later, wala na, lusot na ako. Tama po. Mga kababayan, we're setting a very bad precedent at baka kopyahin po ni Sara Duterte, public apology na lang niya ako doon sa sinabi kong gusto kong ipapatay si President BBM, si Lisa, pagkatapos si Martin Romualdez. Pag nag-public apology niya ako, kahit hindi man totoo sa aking puso, lusot na ako. Si Digong din, public apology niya ako sa AGK. Ganon ang mangyayari. Paano naman po yung ating mga naging biktima niya? Nakuha ninyo mga kababayan yung ating punto?